Sinampahan na ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Congressman Zaldico, ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at mga opisyal ng SunWest Corporation. Kaugnay po yan sa umunoy substandard na proyekto sa Oriental Mindoro na pinondohan ng halos 300 milyong piso. Nakatutok si Salima Refran. The Office of the Ombudsman announces today that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges against former Congressman Elizalde Zaldico, several officials of the DPWH Region 4B, and the Board of Directors of SunWest Corporation as private respondents. Bitbit ang bungkus-bungkus sa dokumento, nagsampa ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng mga kasong malversation through falsification at ng 2 counts of graft laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaugnay ito ng halos 290 million pesos na substandard umanong road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro na kinontrata sa SunWest Incorporated kung saan founder at tinuturong beneficial owner si Ko. Sa inspeksyon ng DPWH at investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, nakitang substandard ang proyekto. This led to several critical observations. Number 1, the measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Matatanda ang pinili ng kampo ni Ko na hindi magsumite ng kanyang kontrasalaysay sa proseso ng preliminary investigation. Umalis si Ko ngayong taon para magpagamot abroad pero hindi na bumalik at piniling magbitiw sa kamera. Nitong weekend, naglabas ng serye ng mga video si Ko na naglalahad ng nalalaman niya umano sa budget insertions. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and whole departure order. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Kasunod ng pagsasampa ng mga kaso, iraraffle ang mga ito para malaman kung aling dibisyon ang hahawak sa mga kaso. Ang mga dibisyong hahawak sa mga kaso ang magsasagawa ng judicial determination of probable cause bago magdesisyong maglabas ng warrant of arrest. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sila Ko. Sa usapin ng kanselasyon ng pasaporte ni Ko, nauna nang sinabi ng Ombudsman na kailangan muna makapag-issue ng arrest warrant bago hilingin ito. Sa huling abiso ni Ko sa Senate Blue Ribbon Committee, nasa Amerika siya para magpagamot. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.